Okay, at wala na atang ano 'no, sasali. Good evening sa lahat. Good evening po. Good evening, Ryan, Ma'am Cathy, Sir Gerald, Ma'am Vio, Reina, Sam, Evening Eduardo. Good evening, Ma'am po. May, Ma'am Rima, Sir Warren, Ma'am Rima. Good evening po sa lahat. Uy, ang dami niyo dito ah. Mas okay din ito kasi marami kayo. Hello, good evening po sa lahat. Welcome po sa first day ng Good evening, ah, ng ating Korean Basic 101. Welcome everyone. At nandito sa presentation, first slide pa lang, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, 여러분. Sino ba excited dyan na matutunan ng Korean language, no? Aside from thinking na papasa tayo, i-ano din natin, positive vibes din natin na meron ding advantage kung matutunan din natin yung mga Korean or Korean language, di ba po? Okay. So, I think bago ba lahat? I mean, bago po ba sa Korean language? Like zero knowledge? Sino po mag-raise lang po ng hand? ako ma'am, May bago ko ma'am. Noon, si Ryan talaga eh. Bago ba yung iba? Sige. bitaw. Nag-raise ba yung hand? Okay. So dahil bago din kayo, dito muna tayo sa first or sa history at kung paano. Of course, yung alphabets din. Kasi hindi naman tayo makakabasa kung wala yung alphabets, no? Even naman po sa English alphabets, di ba? So, kailangan din natin yan sila para matuto tayong magbasa. So, bago ang lahat, dito muna tayo sa Zoom etiquette number 1 rule lang po natin dito. So make sure that you've muted your microphone. So kung sasali ka po dito sa Zoom natin, sa online class natin, make sure lang po na mute po yung microphone nyo. Bakit? Because baka makaka-distract din po kayo. Even the minor noises po, yung kahit maliliit lang siya, nakaka-distract po siya. Or recorded kasi yung session natin. So baka maano din, baka ma-block yung mga pinagsasabi ko or mga explanation ko dahil sa ingay. So mas okay din na mag-mute. Okay? Mag-mute po yung number 1 rule natin. Pero kung may tanong kayo or pinatawag ko kayo para magbasa, pwede pong mag-unmute. Okay, pwede din po mag-unmute para sa kasi po recorded sessions po tayo. So ibig sabihin, after po ng class natin, masasend ko na po yung link sa video natin, no? Kung po gusto niyo balikan yung mga past lessons. So actually, YouTube kasi po yung link natin, YouTube kasi in general siya pwede siya magamit. Pero hindi niyo talagang ma-search siya. So, kailangan nyo pa yung link na binigay ko sa inyo. Hindi nyo search kaagad sa YouTube yan. So, yan lamang po. Just unmute if you want to answer and talk. Okay po? Wala pong problema dyan. Just unmute, okay po? Okay. So, bago ang lahat, introduce muna tayo sarili natin, no? Natutuwa ako kasi marami kayo eh. So, let's try or let's go and introduce ourselves. So, Irumi Moyo. So, i-introduce muna natin, kikilalanin muna natin yung mga isa't isa, yung isa't isa natin dito. So, ako muna, introduce natin yung sarili natin by our name, edad, at saan nakatira. And just give at least one fact about you or about yourself or bakit ka gustong mag-aral ng Korean, bakit andito ka sa class ngayon. Puwede mong sabihin din 'yan para naman magka-ano tayo, kilala lahat. Okey po? So, bago ang lahat, ako muna. Tapos tatawag na lang po ako ng pangalan.
Okay po, pwede po bang magsalita po yung iba? By the way po, si Vivon 1906, paki-ano po, paki-rename po yung name niyo po. Kasi ang ano naman kung sasabihin ko, okay, ikaw na po, Ma'am Vivo or Sir Vivo. Okay. So, name ko po si Ma'am Agon at your service. Ako po yung magtuturo sa inyo ng Korean, ng basic Korean po. Ako po si Agon. Tapos po yung edad ko is 30 years old. I'm 30 years old and I am from Mindanao, specifically po Lanao del Norte. So, ibig sabihin po, Bisaya ako. So, pagpasensyahan niyo na pag minsan hindi ako marunong mag-Tagalog or may mga words na nakakalimutan ko sa Tagalog. And give at least one fact, ano po, nagtuturo ng Korean at the same time nag-aaral din po ng Korean kagaya ninyo. Ng Korean language ha. Hindi si Koreano yung pinag-aaralan ko. Yung Korean language lang po. Okay, manasa Pangasinan. Next po, dito tayo kay Sir Ryan. Hello, Sir Ryan. Ako jud lagi naunhan lagi. Hello, my name is Ryan Tordil. My age is 14. Ay, 14? 14 guwang. 26. 26 years old. Akong address, my address is from Davao. Davao. So, Bisaya din. Kaka-birthday mo lang eh. Kaka-26 mo lang. Tapos, Okay. Nice to meet you, Sir Ryan. wala po kay kuno Ay, no. wala pala. Sige, sige. Go, go, go. I can't speak in Tagalog but I can understand it. Tapos gusto ko ay nag nagkuan ko sa Korean kay usa Tagalog na gani. No na Gusto mong mag-aral ng Korean? Bakit? para po sa future. Sa future. Char. Okay, para sa future niya, no? Maganda naman eh. Pag para sa future laban. Okay po, thank you. Next mo, Ma'am Cathy. Hello, Ma'am Cathy. Hi, good evening. I'm Kath, from Bulacan, 35 years old. Um, ano ba, gusto kong mag-aral, I decided to learn Korean para I won't have to, every time manonood ako ng Korean novel, I won't have to put on subtitles. Wow, galing. Oo, mas okay din yun ng Cathy eh. Okay, wala na po, no? Wala na? Po. Okay, thank you so much, Ma'am Cathy. Next po, Sir Gerald. Hello po, good evening. Baka nasa work si Sir Gerald, no? Pwede po ba, Sir Gerald? Ma'am, good evening. Sige po, good evening. Ay, ako Ah, pala si Gerald Villalon. Saka Negros Occidental, ano mo, Negros Occidental. Bali, isa rin po sa sumubok ng arap. Ayun, gusto ko rin mag-aral para para rin sa kinabukasan ng nangangailangan ng tulong. mm, especially sa ayun. mga, especially sa Ilang taon na po kayo, Sir Gerald? ah, ano na po pala ako, 31 years old. 31. Ano na edad mo, Sir Po, Gerald? salamat. Taga saan ka po, Sir Gerald? Yung kasi yung mic mo Negros ata. Occidental. Negros Ah, Occidental po, ma'am. Bacolod. ah, okay, Negros Occidental. Ilonggo, Bisaya din.
Oh, totoo sa Negros Occidental? Bisaya, Ilonggo Ah, pala? Original. Saksak Sinagon. Ah. Saksak Sinagon, ma'am. Nag-star ka din diya? Nag-star ka? Ma'am? Upod nimo ang mga ano, pamilya mo, upod Ah, mo? andito ako man saan, ma'am. Hindi ako Bulacan, nagnanrabaho. Okay. Ilongga din, may Ilongga, Ilongga din kasi yung lahi ko. Okay lang. Ari ka Oo. dito sa Bulacan, galing ah. Ah, Sa Bulacan. malayo. Layo sa pamilya mo. How? Oo, marami, ma'am. Bali, ano, tinuig man na puli. Halong ka da. Ganun, Okay, thank you, Sir Gerald. Thank you. Next po, Sir JJ. Ryan, tumatawa ka, Ryan, na. Kala mo di kita nakikita dyan. Hello po, Sir JJ. Hello, ma'am. Good evening sa lahat. Good evening. Ako nga pala si John Javier from Tansa, Cavite. Pero my province is Mindoro. 27 years old. Gusto kong matuto ng Korean language para sa future ng family ko. Yun lang, ma'am. Charis sa'yo. Si Sir JJ, anak ko to, nakasama ko na din to eh. Ngayon lang bumalik. Oo, ma'am. Nagka-problema kasi, ma'am. Kaya So, natigil. pero ngayon okay ka na. Okay na, ma'am. Para Hmm, next year, ma'am, may makapag ano na. yun. Oo. Pero, baka hindi next year Baka ngayong taon may registration. Kaya, ano na, wag ka nang tumigil. Kaya Tuloy-tuloy nga, mo ma'am. lang. Focus ko na to, ma'am. Kahit ano, ma'am, pagod. Galing pa akong Yun. trabaho, ma'am, eh. Oo. Naintindihan ko naman ang mga ganun bagay. Magkuha na Kasi po ni ko. naano ako sa mga ka-work ko dati, ma'am, nasa ano, pasado na halos lahat. 'Di ba, 'no? Pasado na. Kasabay mo lang yun noon eh. Ma'am, binibiro-biro ko nga lang noon dati. Hindi ko Ganun akalain na talaga. ano. Mm. Yan. Welcome, welcome po. Thank Sige po, you, ma'am. Sir JJ. Next po, Sir Rolly. Hello po, Sir Rolly. Hello, ma'am. Hello, good evening. Rolid Palena pala, taga Kitsaraw, Agusan del Norte, Bisaya. Galing sa batch 1 na ano, na behind lang. Dito na lang sa batch 2. Thank you. Yun lang. Okay. Bakit ka po nag-aaral ng Korean language, Sir Rolly? Ang edad eh. Ay, oo, yung age Para, mo din daw. Gusto nilang malaman. Sa lugar. okay. 27. Ay, 27 na happy pala happy. ako. Siyempre, para sa pamilya. Ayun, for the future talaga, no? Future ng family talaga eh. Okay, thank you po. Welcome ka naman pa rin po kahit nasa batch 1 ka. Kasi unlicit in na kayo eh. So, pagkatapos ng 1 month class, guys, meron tayong review sa High Local na app. Tapos, kung gusto nyo pang mag-aral po ng basic na naman, so, pwede po kayong mag-sit in pa rin. PM nyo lang ako. Ganon siya. Kaya welcome yan. Welcome pa rin, Sir Rolly. Nagbayad pa, ma'am. Hindi, only sit-in na. Hindi na ako Ah, magbabayad. okay, okay. Copy, ma'am. Hindi siya only rice, only sit-in lang. Wala tayong bigas na ayuda dito. Okay. Thank you, Sir Rolly. Nice to meet you again. Okay, next, Sir Warren. Hello po, good evening. Good evening po, ma'am. Good evening po sa inyong lahat. Evening po. Name niyo po, introduce yourself. I'm Warren Alimurong po, 26 years old, from Porac, Pampanga.
Okay. Bakit ka po nag-aral ng Korean language, sir? Gusto ko pong makapunta sa South Korea, makapag-ipon, makapagpagawa ng bahay. Wow, ang galing. Galing naman. Paggawa ng bahay agad. Akala ko gusto mo pumunta ng South Korea para makita si Ajuma. Sir, i-age mo po, sir. 26 years old po. Grabe naman to si Sir Ryan, eh. Parang NBI, nag-iimbestiga talaga. Isa-isa. Edad talaga. Okay, nice to meet you, Sir Warren. Okay, thank you po. Next. Ma'am May. Hello. Good evening, Ma'am May. Hello, ma'am. Good evening. Hello, good evening sa lahat. I'm May from Bacolod City. I'm 32 years old and gusto ko pong magtuto ng Korean para ma-experience po yung culture at saka para sa future po. Okay, thank you, Ma'am May. Ayun. So, parang isang common tayo, may common denominator tayo dito no kung bakit tayo nag-aral ng Korean language para sa future. May mga pangarap tayo eh. So, kahit kung ano man yung mga problema natin, like present problems, so gawin na lang natin no na motivation or inspiration para makapunta tayo ng South Korea. And yun, makapag-ipon, makapagpatayo ng bahay, makapagpatayo ng negosyo. And last but definitely not the least, si Sir Eduardo. Sam, annyeonghaseyo. Pwede ka po bang mag-introduce din ng self mo po para sa ating mga students? So by the way, si Sir Eduardo, siya po yung nagtuturo face to face. Kasi po may office yung KLC natin po. So, siya yung sa face to face, ako din po sa online class. So, para man naman makilala ka po, Sir Sam, mas okay din po na magsalita ka po. Hello, good evening. Sam, di naman nakikinig. Nakatulog ata. Hindi yan. Sam, nakamute ka po baka nagsasalita ka dyan na hindi talaga yung nagsasalita. Mahiyain daw siya. Siya lang din nakakaalam. Sir, wag ka na mahiya, sir. Iwi. Mas mabuti din kasi na alam niyo or kilala niyo din si Sir. Siya po yung hindi tagapagmana, pagmamay-ari ng mansyon ng KSC sa Isabela. Nuna, Hmm? nasaan po siya dyan? Yan po ba si John Thomas? Yes, si Sir John Tomas. Siya po. Sir, wag ka na mahiya, sir. Gwapo ka naman. Yun talaga. Okay. Baka hindi siya nahihiya pa yan. Baka bukas magtatumbling na yan sa atin. Okay, good evening lahat. Nice to meet you all. So, alam na natin, no, about isa. And, bago ang lahat, guys, kapag tayo ay sasali sa Zoom, make sure po na yung pangalan nyo sa Zoom is pangalan nyo talaga. No, kasi minsan may yung sa phone ang gamit, ganun. So, dito na tayo, guys, sa focus na tayo dito. Please prepare po your paper and pen kasi magbabasa at magsusulat din kayo ngayon. Dito muna tayo sa introduction to Hangul or the Korean alphabet. Hangul Suge. So, Hangul was created in 1443 by King Sejong of the Joseon dynasty. Before that, Koreans used Chinese characters when writing Korean language. However,
Chinese characters were too difficult for ordinary people without education. Thus, King Sejong created Hangul, which can be easily used by ordinary people. So, noon-noon pa po, ang South Koreans or the Korean people, ang ginagamit po nila is yung Chinese characters. Pero po makakagamit, makakasulat, or makakabigkas lang po sila kapag po educated or may angat sa buhay, yung mga middle classes hanggang sa higher classes lang po ang pwedeng magsulat noong unang panahon. So sa time po na Joseon Dynasty ni King Sejong in 1443, nakita niya na kung merong Chinese characters, baka pwede din sa amin sa Korean, 'di ba po? Sa Korean ano, sabi ni King Sejong. So ginawa po niya, binuo po niya yung Korean alphabet para sa lahat. Kahit ordinaryo na people ka lang or tao ka lang, ginawa niya para sa Korean. So, paano niya binuo yung mga alphabet? So, di ba po sa alphabet is may vowel at saka may consonant. So, sa vowels po, 3 lang po ang binuo niya na hugis para makabuo po ng iba't iba pang mga vowels. So, yan po yung round sky. Kung nakikita niyo po, sorry. Kung nakikita nyo yung round sky, yung flat earth, pang round sky is tuldok lang. Tapos ang flat earth, at saka standing person. Dahil po sa tatlong ito, nakakabuo na po siya ng maraming vowel. So halimbawa po kapag may standing person tayo, tapos nag-add po tayo ng round sky, so magkakaroon na po ng vowel na ganito. Hindi ko muna sasabihin guys ha. Kapag naman po standing person tas dalawa, nakakabuo na po siya ng isang vowel. Yan. Kapag po si round sky at saka si flat earth, ito yung mabubuo niya na vowel. At kapag dalawa po na dot, tapos si flat earth, ito po na vowel ang binuo. So, kung makikita nyo, 3 lang po yan, guys. Pero, ang dami na po niya nabuo. Kagaya nito. Sorry. Kagaya nito, guys. Wala, bakit hindi nag-ano yung... Ito po sila. So, yan. So, yan po. King Sejong made these vowels based on the 3 basic vowels. So, ito po yung 3 basic vowels. Which depicted the round sky, yung tuldok. Ang flat earth po yung hugis na nakahiga, and a standing person. So, hugis yung paano ba? The standing line. So, the rest of the vowels were made by combining these basic vowels. So, kinukombine lang po niya lahat para makakabuo sila ng vowel. Kung sa English alphabet po, ilan ba yung ilan yung vowel? Iba po, 4 lang. So, sa Korean po, marami po tayong vowel na i-discuss. At paano ba din po binuo yung consonant? Consonant letters were made through the shape of our mouth. Oh, sorry. Through the shape of our mouths that form our sounds or their sounds. So, halimbawa po, meron tayong ganito na consonant. Ito po na consonant ay galing po sa parts of our mouth na nandito sa loob ng ating bibig, which corresponds to the letter K or letter G in English alphabet. Pag ganito po na alphabet, nagko-correspond po siya, it's either T or D. Pag ganito pong consonant, it's either P or B. And ito po, TS or DZ. Kapag may mga stroke po, halimbawa ito po si K or G. Pag may stroke na isa, iba po yung pagkabigkas niya. K na may H, ibig sabihin aspirated, may hangin. So, ganun po siya. Kapag naman po may another si Diyot po, si letter T or D, kapag may isang stroke, di ba po, parang letter E in alphabet. Pero po yung pagkabasa or consonant na yan ay letter T.
Ito din po si letter B or B. So, pag ganito po yung consonant, letter P po siya na may aspirated or may hangin. At ito po din si TS or DZ. Kapag po ganito na siya, may another stroke sa taas. TS or ch. Ch. So one more stroke was added to the basic letters to make the sound k, ta, pa, cha with strong airflow. Okay, kahit nakamute kayo po guys, pwede kayong magsalita po. Diyan para ano din, alam natin. Sir Rolly, pwede po mag-mute. Okay, thank you. So, ito po yung mga basic, sorry. Ito po yung mga basic consonant letters. Same lang po yan sila ha. Tapos may mga dinudugtungan-dugtungan lang po ng mga stroke. Kaya naiiba na po yung kanilang pagbigkas or naiiba na din po yung nadidistinguish na po sila. Kapag double consonant, kapag po si letter G or letter K ay na-double. So, ito na po yung bigkas niya. Ka. Walang hangin po. Tense. May tense sound. Lahat po ng mga nag-double dyan, tense na po yung sasabihin natin. Ta, pa, s, t. Ganon po siya. So, kailangan nyo lang po i-memorize si alphabet, si vowel at saka si consonant. Okay, dito naman tayo sa syllables. So, alam natin yung syllables po, no? Magsasabihin natin syllables, bawat tunog sa isang word or dalawang partner na consonant at saka vowel. Diba? Dalawang letters. So, dito din po sa Korean alphabet, syllables po, they were formed by combining the consonant and the vowel. So, in writing, kasi magsusulat tayo ngayon, mamaya, every syllable must have at least one consonant and one vowel. So, consonants cannot be written alone. Likewise, vowels cannot stand alone. Therefore, when a syllable has no consonant in the initial position, si zero is written to hold the empty consonant position. So, a consonant is also allowed in the final position. Okay po. So, sa syllables po, di ba po, halimbawa meron tayong salitang English na pretty. So, di ba po, ilang syllables po ng ang pretty? Dalawa. Si pre at saka si t. So, ganyan din po sa pagkabuo ng syllables or pagkabasa din. So, magbabasa tayo ng Korean language, base po or by syllable po tayo. So, kailangan din natin malaman kung paano ba to isulat ang syllable at paano din bigkasin ang syllable. Sa Korean language po, hindi pwedeng isa lang. Hindi pwede na vowel lang. Vowel cannot stand alone. Vowel cannot be read alone. Especially po, baliktaran din po natin, vice versa, consonant cannot be read alone. It cannot be written also alone. So, kung sa English, meron tayong, this is a horse. So, yung a dyan is vowel. It can stand alone. It can read alone, di ba po? Sa Korean, hindi po. Kailangan merong consonant, meron ding vowel. Kailangan yan na may partner siya. Yun. So, there are many ways po on how to write syllables and on how to read syllables. First po is consonant and vertical vowel. Okay? Kasi po, sa vowel, mayroon tayong tinatawag, yung sinasabi, di ba po, may guhit na, ano tawag doon? Nakahilata, horizontal, tapos may guhit na vertical. So, may vowel na horizontal, may vowel din na vertical. So, ang unang-unang ways po ng pagkasulat ng syllable is si consonant at saka si vertical vowel. So, ibig sabihin po, isulat mo siya ng ganito. Magkadikit lang po si consonant at saka si vowel. Halimbawa, ito po siya. So, dikit mo lang. Ganyan lang po siya, dikit. And another thing, pag si consonant
At saka si horizontal vowel naman po, horizontal. So, nakatayo. So, nasa taas si consonant. Isulat mo yung syllable na nasa taas si consonant, tapos si vowel sa baba. So, ganito po yung example niya. Kapag naman po si vertical vowel lang po yung mabibigkas. So, vowel cannot stand alone. Kailangan po na may consonant. So, lalagyan natin siya ng tinatawag nating empty consonant. So, ang empty consonant natin po, all the time yan po, is zero or letter O. Kung sa atin yan, kung sa English. So, yan po. Halimbawa, ito na lang. Ito po, magkadikit pa rin po si empty consonant plus si vertical vowel. Ito po yung halimbawa niya. So, ibig sabihin, itong parang zero or O ay tinatawag nating empty consonant. So, ibig sabihin, empty consonant, hindi mo yan bibigkasin po. Ang bibigkasin mo lang si vowel. Pero, kung isusulat natin, kailangan kasama si empty consonant. Kasi si vowel cannot stand alone. Paano naman po pag si horizontal vowel? So, pag horizontal vowel, same thing pa lang, pa rin po, idadagdag natin si empty consonant. So, empty consonant ang nasa taas, tapos si vowel ang nasa baba. Kaya ganito po yung example niya ng pagkasulat. Halimbawa, meron tayong vowel na ganito po, no? So, hindi po pwedeng basahin mo lang yan na vowel na ganyan or isulat mo lang na ganyan lang. Because, sa syllable, vowel cannot stand alone in Korean alphabet. Kailangan mo ng empty consonant. Okay. I-delete ko muna kasi. Okay, next. Pag pangatlo po, si consonant, si vertical vowel, at saka si final consonant. So, paano naman po pag dalawa yung consonant, tapos isa lang yung vowel? So, depende po sa uri ng vowel. It's either horizontal ba siya or vertical. Kung vertical vowel, ang unang consonant, idudugtong natin or ididikit lang natin kay vertical vowel. Tapos, sa baba na lang yung pangalawang consonant. So, magiging ganito po siya. Ay, eraser, sorry. So, nagiging ganyan po siya, ha? Si consonant, dikit ng vertical vowel, tapos sa baba na yung pangalawang consonant. Kapag naman po, horizontal vowel, so nasa taas si consonant, gitna si horizontal vowel, tapos sa baba or nasa baba yung pangalawang consonant. So, ito po yung example niya. Ito din example ng vertical vowel. Okay. So, paano po kung si vowel at saka si consonant, pero vertical vowel, tapos kailangan natin ng empty consonant. So, ito po yung susulat mo. So, si empty consonant, tapos si vowel, dikit mo lang sila, tapos sa baba na yung pangalawang consonant. So, kagaya nito. So, itong 0 or O na nandito is empty consonant. Kaya hindi mo yan babasahin. Pag naman po si horizontal vowel at saka final consonant, same pa rin po. Lalagyan mo ng empty consonant sa taas, sa gitna yung vowel at sa baba yung pangalawang consonant. Okay, let's proceed, guys. Okay, dito na tayo sa Korean language ng vowel or alphabet. Sorry. So, kung sa English alphabet po, guys, may 4 lang na vowel, yung A, E, I, O, U. Dito sa Korean language, meron tayong 21 vowels. Diba? Isipin nyo, si King Sejong, galing lang sa 3 basic na vowels. Galing lang sa mga surroundings. Yung round sky, flat earth, and standing person. Sa tatlong yan lang po, nakabuo na siya ng 21 vowels. So, there are vertical vowels. Okay, ito po yung mga vertical vowels. At ito din po yung mga horizontal vowels. So, take note lang po, pag vertical vowels, yung mga nakatayo.
Ang horizontal, nakahiga. So, dito muna tayo sa vertical vowels. So, itong vowel na to parang letter L, di ba po? L which is consonant. Small letter L which is consonant. Sa Korean po, ito ay vowel. At ang tunog niya po ay E. E. Pag ganito naman po, A. Pag dalawa po yung guhit, magiging ya. Okay? Start tayo sa E. E. Example po ni E, feel. Yan. Ito po is A. Example is father. Ito pag dalawang guhit, lalagyan mo lang ng letter Y kaya magiging ya. Halimbawa, yat. Ito naman po is O. Halimbawa, call. Pag dinugtungan ng dalawang guhit, lagyan mo lang ng letter Y kaya yo. Magiging young. Ito po is uy. So, wala siyang example. So, napaka-unique lang po yan. Ang vowel na yan is uy. Okay? Uy. Wala siya example. Ito po, dito na tayo sa horizontal ha. Ito po is o. Halimbawa, horse. Pag nilagyan ng dalawang, isang guhit sa taas, yo. Halimbawa, yoga. Ito sa baba, pag nasa baba is u. Kaya, pool. Pag may dalawang guhit, U. U. Okay. Kayo mag-alala guys, after ng mga lessons natin, send ko sa group chat natin yung mga ano ko, mga slides or presentations ko. Okay, dito tayo. So, kahit naka-ano kayo ha, kahit naka-mute kayo, tingnan niyo po yung bibig. Tingnan niyo po yung bibig sa presentation para alam niyo kung paano basahin. So, una tayo sa ya. I mean, sorry, sa a. Okay, so ito po yung bibig niya, a. Okay, kahit naka-mute, sabihin niyo po, a. A. Ito po, paano mo yan basahin ngayon? O. O. Ito is a, tapos o. A, o. Kapag ito po, nasa baba, yung guhit niya, yung standing person, u. Malit lang po yung butas ng bibig. U. U. Ito po, kapag nasa taas, yung guhit, o. O. U. O. Iba po dito ha, o. Kasi malaki yung butas ng bibig or malaki yung ewan ko talaga pag Tagalog. Basta yun na. Iba, o. Tas o. Tas u. Okay? Again, o. O. U. Yun. Pag ito naman po, E. Tingnan nyo yung bibig. So, parang magkadikit yung upper at saka lower teeth mo. E. E. Pag ganito po, magiging uy. Pero yung upper at lower, hindi nagkadikit yung upper at lower na teeth. Para nakasmile ka. Uy. 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 Okay, ulit tayo. A. O. U. O. I. Uy. Uy. Parang matigas yan siya. Uy. Okay, ulit tayo. A. O. U. O. I. Uy.
Okay, practice makes perfect. Okay lang yan, guys. Okay, dito tayo next. Yon. So, may mga pagkakadugtong-dugtong na ng vertical at saka horizontal vowel. So, paano ba natin babasahin? Kapag ganito po na vowel, yung sabi ko, si A ay may dalawa na po, may isang guhit na. So, nagiging dalawa na yung guhit dito. So, magiging ya. Ya. Titingnan niyo po. Ya. Kapag ganitong guhit, ganitong vowel, ya. 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 Kapag ito siya, yo. Kasi nasa taas eh. Di ba po? Nasa taas. Yo. Yo. Kapag nasa baba po yung mga guhit, you. 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 Okay, ulit tayo. Ito, ano nga ulit to? Ya. Ya. Ito, yo. Yo. Ito po, yo. Yo. And ito po is you. You. Kasi pababa po siya. Magkaiba po yung tunog ng dalawa. Pag nasa taas, yo. Iba din po si ya. Ito po si ya. Ito is yo. And ito po ay you. Okay, ulit tayo. Ya. Ya. Yo. You. Okay. Practice nyo po yung bibig nyo. Kasi magbabasa din naman po tayo. Next. Eto, writing na naman po tayo. So, dahil alam na natin yung 21 vowels, guys, practice tayo sa paper and pen nyo. Paano ba tayo magsulat na vowels? Okay? So, kung makikita natin dito si letter E. So, paano ba natin isusulat yan? So, may mga number in writing order po tayo. So, yan lang po. E. One. Ganun po. Parang one. Start sa taas. Ay, sorry. Start sa taas, pababa. Yan. Okay. So, ang gagawin nyo lang is copy the table tapos practicein nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat 6 po na pagkasulat. Tapos naman po si A, mauna natin i-stroke yung ganito. Tapos yung slant. Okay. Pag siya, ganyan po siya. Sorry yung ano ko, pen ko. Parang may sira pen ko eh. Hindi siya nag-ano. Next, si O. So, mauuna ito bago yung standing person na line. Standing line. Tapos, pag dalawa din, mauna siya. Tapos, ganun. Dapat alam natin kung paano tayo din magsulat. Kasi minsan, sa mga ganito po, di ba mauuna pa tayong magsulat ng standing line. Bago siya, ganun tayo, di ba? So, mas okay din na alam natin kung paano sila magsulat din in order. Kasi may writing order talaga sa pagsusulat ng Korean characters. Ito din po, E. Tapos si O is mauna yung standing line bago si nakahiga na line. Yan. At saka si Yo is dalawa din. Tapos, ganyan. Order niya. May order naman po dyan, guys. 1, 2. Tapos dito si U. 1, 2. Tapos si U. 1, 2, 3. Yan. Okay. So, bibigyan ko kayo ng 3 minutes po na magsulat po. Tapos, isend nyo po, picturean nyo at isend nyo sa group chat. Titingnan ko po kung paano kayo magsulat. Okay, 3 minutes po.
Okay po, nag-send na si Ma'am May. 잘했어요, Ma'am May. Good job. Tama po. Okay. Thank you, Sir Gerald. Tama po. Kaya pala hindi nasalita si Sir Eduardo kasi may class pa pala siya kanina. Good job, Sir Ryan. 잘했어요. Sir Rolly, good job po. Ngayon pa lang ako nagkakasulat. Ayan. Good job, Ma'am Cathy. Ganda talaga ng book mo, ma'am. I mean, yung notebook. Yung papel. May box-box talaga. Kaya alam mo talaga eh. Paano siya isulat. Mas mabuti din yan. Pero nung una talaga, yung pagsusulat ng Korean is mula sa taas, tas pababa. Pero ngayon hindi na ganyan. From left to right na sila. Eh, wala nang magsasend, no? Yung iba pa nagsulat, pwede po kayong habol habang magko-continue tayo. Okay. Next tayo, proceed tayo sa consonant, guys. So, vowels tayo kanina kung paano natin bigkasin. Vital role din po yung importante din po talaga yung vowel sa pagkabigkas mo. So, dito na tayo sa next. Ay, vowels pa pala tayo. Oo nga. So, meron pa po tayong mga vowels. Paano naman kapag idudugtong natin yung dalawang horizontal vowels or yung horizontal at saka vertical vowels or both na vertical vowels. So, ito po yung mangyayari. So, ito po yung mga vowel na kung idudugtong natin. So, halimbawa, ito siya, ito sila. Ito yung mga nadugtong na mga vertical vowels po. Iyan sila. So, kung ganito po, parang letter H sa atin, vowel po yan, hindi yan consonant. So, ang pagkabigkas mo yan ay E. E. Kasi po, dugtong siya ni A at saka ni E. Kaya E. Pag ganito din po, dugtong siya ni O at saka E, E pa rin po yung pagkabasa niyan. E. Eto, pag dalawang guhit, Ye. Ye. Kasi dugtong siya ni Ya at saka ni E. Etong vowel na ganito, dugtong ni Yo at saka ni E, Ye. Ye. Ye, Bonel. Ganon. So, halimbawa, ito, ulit tayo. E, ye, ye. Okay po. Same lang po yan ng tunog. Same lang talaga. E, ye, ye. Ito po yung mga dinugtong na horizontal vowels. Paano naman po pag vertical at saka horizontal dinugtong? So, pag idudugtong natin si O at saka si A, ito na po siya. Magiging wa. May W na. Wa. Kapag si U at saka si O, magiging wo. Wo. Kapag si U at saka si I, magiging wi. Wi. Si O at saka si I, magiging we. We. Iba po yung tunog nila ha. Wa, wo, wi, we.
we. Ito po si o at saka si e. Magiging we. We pa rin po yan. Ito po si u at saka si e. We pa rin po yan. We. So, W. Ito po si uy at saka si i. Magiging ri. Ri. Hindi pa rin po hindi pa rin po siya yung yung upper at saka yung down na teeth, hindi pa rin magkadikit. Ri. Okay po? Okay, ulitin natin lahat guys ha. Okay, sundan nyo lang ako kahit magbigkas kayo na nakamute. Ano to? E. Ito po. E. Sorry. E. Ito. Ye. Ito. Ye. Ito po. Wa. Ganito. Wo. Ito. We. Pag ganito. We. Pag ganitong vowel. We. Itong vowel na to. We. We pa rin na. And the last one po. Li. Li. Hindi siya we. Li. Li. Okay. Next slide. Okay. So we will go now sa consonant. So the Korean language has 19 consonants. So 19 lang po yung consonant nila. So the consonants were made in the shape of the mouth parts used to pronounce them. So kung paano po sila pag ganito po na mga consonant ay kung paano sila binigkas. Kaya ganyan po yung ah, character nila or Korean characters. So, this one po na character shows the back of the tongue blocking the roof of the mouth. So, ito po na sound is parang g, g, or ke, ka, ka. Yan. Kapag ganito po na consonant, sa medyo nasa dila po, tongue, touching the upper part of the gums. So, itatouch mo po yung tongue mo, tatouch niya yung upper part mo sa gums, sa taas. So, magiging letter N. Di ba po? Itong una is letter G or, teka lang, ibahin ko. So, itong una po is, sorry. Letter G or letter K. Yan po. Kapag ito po, touch daw po yung tongue natin sa upper part. So, nagiging letter N. Kapag naman po ito, parang box. So, M. Kapag naman po ito, the shape of the teeth, kaya letter S po. Iyan. And yung sinasabi na empty consonant. So, si empty consonant po, maaari po siyang hindi natin bigkasin or yung consonant niya is NG or ng, ng, ng. Yan po, ng. Okay, wait lang po.
Okay. So, next tayo. Yon. So, ito yung mga consonant ng Korean alphabet. So, wala pa rin po tayong kailangan gawin kundi i-memorize pa rin po ito. So, para saan to? It's letter K or letter G. Para saan tong letter na ito or character na ito is para sa N. Letter N. Pag ganito naman po na character, it's either letter T or letter D. Pag ganito na character, it's either letter R or letter L. Okay? Pag ganito po, yung box, letter M. Ito naman po is letter P or letter B. Ito po is letter S or letter T. Kapag si empty consonant, it's either po empty na hindi mo bibigkasin or NG, nga. NG po yan, nga. Kapag ganito, actually guys, ang ganito po na character, it's ay pwede po, kasi iba po yung font na nandito. Pwede mo din po siyang isulat ng ganito. Okay? Yan po. Okay. Iba kasi yung font size niya po, ganyan. It's either ito or ito din po yung pagkasulat. Same lang po yan sila. Ay, hala, bakit? Sorry. Same lang po yan sila. Okay? So, ang pagkabigkas niyan is either letter TS, DZ, or letter J. 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 Kapag ito po is letter H. Okay? Pwede mo din pong, ayan po yung pagkaan yun. Ganun, di ba ganun po siya? So, pwede pong ganun. Ay, sorry, hindi po. Yung pen ko, sorry. So, yan po yung pagkasulat ng letter H. Yan po siya. So, yan po yung mga basic. Okay po? Ito yung mga basic na nasa taas. Yan. Kung dinudugtungan na sila, magiging ganito na po, yung sinasabi nating aspirated, may hangin. So, letter K pa rin po yan, pero bibigkasin mo siya ng ka, ka. Ito is letter P, pero bibigkasin mo ng pa, pa. Ito naman po, letter T, pero bibigkasin mo ng ta, ta. And the last part po is CH, cha. So, kung si J po is pwede mo isulat ng ganyan, si CH po pwede mo din po isulat ng ganito. Okay, ganyan po. Ulitin ko lang po ganyan po. Yung ano niya, yung sa letter J or letter DZ or TS is si, yung ano niya, yung flat earth, yung nakahiga na guhit is nasa taas. Pag sa CH po is nasa gitna. Okay? So, kung double naman po, double consonant, pag si letter K or letter G, naging dalawa siya, eto, bigkas pa rin nyo po is ka, pero wala ng hangin. Ka, ta, pa, s, at saka CH or J, J. Ganun po siya, J. Okay? So, yan pa rin po, i-memorize nyo pa rin po yan sila lahat. Kung para saan sila. Kailangan nyo na po mag-memorize sa vowel, kung paano basahin, at saka yung consonant. Kasi bukas po is yung mga pronunciation rules na tayo. So, ano ba yung mga rules para mabigkas natin sila? Okay, so meron din tayong tinatawag na first letter sound at saka second letter sound. So, ang tinutukoy po ng first letter sound or second letter sound po, ibig sabihin, sa first letter sound, yung first lang po yung bibigkasin natin. So, ano bang mga letter, mga consonant na iyan? So, ito po is letter N. Letter N. Ito is either letter R or letter L, R or letter L, B or letter P, K or letter G. Yan po siya. Ito lang po sila yung bibigkasin. Ang pangalawang letter po or consonant, hindi mo na po yan bibigkasin. Okay po? Pag nabilong po sa first letter sound. Kaya dapat i-memorize niyo po itong first letter sound para alam niyo po kung saan sa kanila yung bibigkasin mo.
Sa second letter sound, ito lang po, tatlo lang po sila. Ibig sabihin, si second consonant or second consonant lang yung bibigkasin mo. So, it's either letter G or K, M, and letter P. M lang po yan at saka letter P. Ito pong ganito is P na may hangin. Ha. Okay. Yan po. Next. Yan. So, magsusulat na naman po kayo ng writing order ng consonant. So, try nyo po ngayon magsulat. Like 2 minutes lang po. Sulat kayo. Paano yan? Writing order pa rin. Nakikita nyo naman po sa i-zoom ko na lang po. Ayun. 1 minute. Send nyo po sa ano natin. Sa group chat. Picture. Tapos send nyo sa group chat. Hey, good job, Sir Ryan. Try nyo lang po isulat guys ha. Good job. Sir Rolly, good job po. Ayun. Wala dito yung CH, no? 'Di ba po yung CH is ganito po. Sundin ko na lang yung isa. Ganyan. Ayan po yung CH po. Baka hindi nyo masali sa notebook nyo. Isulat nyo lang. Or same lang din po yan ng ganito. Good job, Ma'am May. And Sir Gerald. Yes. Good job po.
Okay, so, vowels at saka consonant yun na ang inyo nasulat ngayon. So, let's try naman po this one. Okay, umabol pa si Ma'am Cathy. Yun, ang ganda talaga ng ano mo, ng paper mo, ma'am. Mas okay din kasing ganyan, no? Para ano, pa-practice, practice kasi yan eh. Paano isulat siya. Tapos pag manonood ng K-drama, nababasa mo na, drama, may mga ganun. Yung ano nga yun ulit na K-drama. Kahit hindi na ako magbasa ng English, naiintindihan mo na at nababasa mo na. So kahit ganito pa lang, practice nyo talaga guys yung pagsulat. Yun, aside from mababasa mo, pagsusulat din. Okay, so dito na tayo sa consonant at saka vowel. So paano natin isulat na po ang magkadugtong? So it's either po si consonant at vertical vowel or consonant or horizontal vowel. Ganun po, or may empty consonant. So, paano ba natin siya isusulat? So, ituturo ko na lang po sa inyo, tas gawin niyo na lang pong assignment ha. Sasend ko po sa group chat natin. Okay, so dito po, mauna, di ba po, sa lahat talaga ng syllable or sa lahat ng pagsulat ng Korean alphabet, kailangan na mauuna si consonant bago yun si vowel. So, hindi pwedeng mauuna si vowel. Consonant talaga yung mauuna. So, ano ba yung consonant natin dito? Si letter G or letter K? So, isulat mo lang na ganyan. Ay, sorry, wala pala. Sulat mo, tapos si vowel. Next po si vowel. Pag sa baba din po si letter N, neon. Tapos, ganyan. And si Diyot. Diyot kasi po yung pangalan niya. Letter D or letter T. Wag, ganito po sila. Kaya ganyan. Di ko na ano eh. Yan. So, ang gagawin nyo lang is punuin tong table na to na nasulat nyo yung lahat ng vowels na dinugtungan din ng consonant. Okay? Mauuna talaga yung consonant guys ha, bago yung vowel. Yan. Assignment ko na lang po yan sa inyo para kasi it takes time din po naman eh. Another din po na assignment natin is ito po. So, same pa rin. Mauna si consonant, tsaka si vowel. So, lahat po ha. Halimbawa, itong space na ito, itong mga space na to po. Yan sila. Kopyahin nyo. Paulit-ulit. Kasi kung practice makes perfect po eh. Kasi kung uulit-ulitin mo, masasanay ka na po. Especially sa mga double consonant, sanayin nyo din po ang ganito. Okay. Yan po. Sila lahat, sulat mo po. Kasi may notebook kayo. Separate po yung notebook nyo, tapos isulat nyo. After nyo pong masulat lahat, pwede nyo pong picturean, tapos isend po sa group chat natin. And yun lamang po yung natin ngayon, yung discussion natin. So, it's all about alphabets. Aside from nagsusulat kayo, memorize na din po kung ano yung mga functions ng consonant. Memorize nyo din po yung mga bigkas, kung paano bigkasin yung vowels. Yan po sila. Okay, may tanong po ba? By the way, sabi ni Sir Eduardo, bukas na lang daw siya mag-i-introduce daw sa sarili niya. Okay. Ano ba yung topic natin bukas? Topic natin is pronunciation rules. So, dito na natin malalaman kung paano magbasa. By syllable. Pwede po yan, by syllable. Kaya pwede na tatawag na po ako bukas na mga pangalan ninyo para po magbigkas ng by syllable na words. So, huwag kalimutan, memorize guys. And bukas ko na isama or
i-send po yung recorded session natin. Okay po? Ma'am, sali pa ba ako sa assignment, ma'am? Opo. Sali pa ako, ma'am? Kasali Thank pa you. rin po. Oo, Ma'am, kasi apil ko po ma'am. hindi ako nagsulat. Yes. Kayo lahat na nandito, sali pa rin. Absent sa kugma kay gidugo. Midugo og masamran. Ano? Okay, wala na. Okay. Anyang hikese yorobun. Salamat po sa pagsali dito. Send nyo lang po yung assignment nyo dun sa group chat natin. Be active sa group chat po. Anyong, goodbye, good night po sa lahat. Yes po, good night. Thank you po. Thank Okay na po, ma'am. Sige po. Thank you, ma'am. Good night. Yes, good night.